Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 2, Lesson 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Na isa sa buhay ang pagiging malinis sa pamamagitan ng palagi ang pag-aalis ng mga bagay na hindi na kailangan upang mapakinabangan ng iba. A. Naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng tahanan. B. Naipaliliwanag na ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan ay nakapagdudulot ng kalusugang pangkaisipan at pangkatawan, kaligtasan at maayos na ugnayan ng mga kasapi ng pamilya. C. Naisasakilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. A. Panuto. Magbigay ng mga salita na may uugnay mo sa mga salita sa bawat bilang. Number 1, tahanan. Sagot, tirahan, bahay, kandungan. Number 2, pamilya. Sagot, magulang, kapatid, pagmamahal. Number 3, kagamitan. Sagot, mesa, upuan, kasangkapan. Number 4, malinis. Sagot, maayos, mabango, maaliwalas. Number 5, maayos. Sagot, organisado, maingat, at disiplinado. Panghihikayat na gawain. Panuto, tingnan at suriing mabuti ang larawan sa ibaba na nagpapakita ng dalawang magkaibang kalagayan sa loob ng tahanan. Ipahayag ang iyong saloobin at opinyon tungkol dito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Unang larawan. Pangalawang larawan. Mga katanungan. Una, ano ang iyong mararamdaman kung ang iyong tahanan ay katulad ng nasa unang larawan? Sagot, makakaramdam ako ng kaba, inis at hindi komportable dahil magulo at makalat. Mahirap kumilos at mag-aral sa ganitong paligid. Pangalawa, ano naman ang iyong mararamdaman kung ang iyong tahanan ay katulad ng nasa ikalawang larawan? Sagot, makakaramdam ako ng saya, ginhawa at kapanatagan ng loob. Dahil malinis at maayos ang paligid, mas masarap magpahinga at gumawa ng gawain sa ganitong tahanan. Pangatlo, saan mo na naising mamalagi o manirahan? Bakit? Sagot, mas nanaisin kong manirahan sa ikalawang larawan o B, dahil ito ay malinis, maaliwalas at organisado. Sa ganitong kapaligiran, mas magiging masigla, masipag, at komportable ang pamumuhay.
Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang tahanan ay isang lugar kung saan nakatira ang mga miyembro ng pamilya. Isang biyayang maituturing ang pagkakaroon nito sapagkat nagbibigay ito ng silong at kalimitang naglalaman ng mga kagamitang kailangan upang maayos na makapamuhay ang isang tao. Nagsisilbi rin itong pahingahan at lugar para sa iba pang gawaing nakakapagpasaya sa atin. Sapagkat dito madalas mamalagi ang pamilya, mahalagang mapanatili itong malinis at maayos. Masasabing malinis ang isang tahanan kung ito ay hindi madumi, maalikabok at ligtas sa mga mapanganib na mikrobyo na maaaring makapagdulot ng sakit sa naninirahan dito. Masasabi namang maayos ang isang tahanan kung ang mga kagamitan dito ay hindi nakakalat, bagkus ay nasa tama o angkop na lagayan ito. Ang pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan ay nakatutulong upang ang naninirahan dito ay makapamuhay ng maayos, makaramdam ng ginhawa at kaligtasan. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Panuto, tukuyin ang salitang pinapahiwatig ng mga parirala. Number 1. Kawalan ng dumi sa isang bagay o lugar. Sagot, malinis. Malinis. Number 2. Tama o naaayon ang paraan ng pagkakalagay ng mga bagay o kagamitan. Sagot, maayos. Maayos. Kaugnay na paksa bilang isa, kahalagahan sa pamilya ng malinis at maayos na tahanan. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, alalahanin ang kasalukuyang kalagayan at itsura ng loob at labas ng inyong tahanan. Punan ang chart sa ibaba. Narito ang talahanayan na dapat mong sagutan. Unang kolum, bahagi ng tahanan. Pangalawang kolum, malinis at maayos ba ito? Oo o hindi. Pangatlong kolum, ano-ano ang mga nakikita mo dito na naging batayan ng iyong sagot? Narito ang mga bahagi ng tahanan: sala, silid-tulugan, kusina, palikuran, bakuran o labas ng tahanan, at iba pa. Mga katanungan. Una, masasabi mo bang malinis at maayos ang kabuuan ng iyong tahanan? Bakit? Halimbawang sagot, oo, dahil natutunan naming magtulungan sa paglilinis at maayos naming inaayos ang mga gamit araw-araw. Pangalawa, paano pinananatili ng iyong pamilya ang kalinisan at kaayusan sa inyong tahanan? Sagot, pinapanatili namin ang kalinisan sa pamamagitan ng pagtutulungan, nagwawalis, nag-aayos ng kama at nagtatapon ng basura araw-araw. Pangatlo, mahalaga ba ang pagkakaroon ng malinis at maayos na tahanan? Bakit? Sagot, oo, dahil kapag malinis at maayos ang tahanan, nagiging maginhawa at masaya ang pamumuhay. Nakakaiwas din ito sa sakit at gulo sa paligid. Pinatnubayang pagsasanay, panuto. Sa iyong palagay, ano-ano ang maaaring mangyari at maramdaman ng isang pamilyang naninirahan sa isang malinis at maayos na tahanan? Isulat ang iyong sagot sa nakalaang kahon sa kanang bahagi ng larawan. Maaari ring tanungin ang iyong kapamilya kung ano ang kanilang mararamdaman o maiisip kung malinis at maayos ang inyong tahanan. Narito ang halimbawang sagot. Ang isang pamilyang naninirahan sa malinis at maayos na tahanan ay magiging masaya.
komportable at malusog. Magiging magaan ang pakiramdam nila dahil walang kalat at maayos ang paligid. Mas magiging maayos ang samahan ng pamilya dahil hindi sila nag-aaway tungkol sa kalinisan. Magiging masigla at masipag din sila sa paggawa ng mga gawain dahil maaliwalas ang kanilang tirahan. Kapag malinis ang tahanan, nakakaiwas din sa sakit at mas ligtas ang lahat ng miyembro ng pamilya. Ang bawat pamilya na nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ay magtatamasa ng mabubuting epekto nito. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, malusog na kaisipan at pangangatawan. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng malinis at maayos na tahanan ay may mabuting epekto sa mental na kalusugan ng isang tao. Maiiwasan ang mental stress na dulot ng makalat at maduming kapaligiran sapagkat nakakawala ito ng focus ng isang tao. Gayun din, kapag malinis ang mga kagamitan at lugar sa inyong tahanan, makakaiwas kayo sa maraming bakterya o mikrobyo na maaaring magdulot ng impeksyon o karamdaman sa katawan ng tao. Magiging ligtas ding langhapin ang hangin sapagkat malinis ito. May iwasan din ang pagkakaroon ng alerhiya dahil sa alikabok, flu at iba pa. Pangalawa, kaligtasan. Bababa ang posibilidad ng aksidente sa loob at labas ng bahay kung mapapanatili itong malinis at maayos. Maiiwasan ang pagkakadula sa sahig dahil sa lumot o dumi na maaaring magdulot ng fracture o bali sa buto. Gayon din ang pagkasugat dahil sa matutulis na bagay na nakakalat sa mga daan o lugar kung saan madalas madaanan ng tao. Ang mga kagamitang nakatabi sa mataas na lugar ay hindi rin basta-basta mahuhulog at makakapinsala kung maayos ang pagkakasalansan ng mga ito sa lagayan. Pangatlo, maayos na ugnayan ng mga kasapi ng pamilya. Ang pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan ay tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Sa pamamagitan ng gawaing ito, nagtutulungan at lalong nagkakaisa ang bawat isa kung kaya't nagiging maayos ang ugnayan sa pagitan ng bawat miyembro. Ang sama-samang paggawa upang maging maayos ang tahanan ay magdudulot din ng mabuting pakiramdam sa bawat isa. Ang pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan ay hindi lamang makatutulong sa kapaligiran na iyong tinitirhan. Magbibigay rin ito ng pagkakataon upang lalong mapaunlad ang ugnayan ng inyong pamilya. Hinihikayat nitong mapahalagahan mo ang iyong kalusugan at kaligtasan, kasabay ng pagpapahalaga rin sa ugnayan sa pamilya. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, ayon sa iyong naging sagot sa gawain sa pagproseso ng pag-unawa sa paksa bilang isa, anong bahagi ng inyong tahanan ang sa inyong palagay ay dapat bigyan ng agarang pansin? Alin ang mga lugar na nais mong gawing prioridad sa paglilinis at pagsasaayos? Maaaring hingin mo ang opinyon ng iyong pamilya tungkol dito. Unang kolum, lugar na prioridad linisin at ayusin. Pangalawang kolum, mga nais linisin at ayusin dito. Gawin ito sa inyong kwaderno. Narito ang halimbawang sagot. Una, silid tulugan. Ayusin ang kama araw-araw. Ipunin at itago ng maayos ang mga laruan at damit, at punasan ang mga alikabok sa mesa at bintana. Pangalawa, palikuran. Linisin ang inidoro at lababo. Hugasan ang sahig at tiyaking may sabon at malinis na tuwalya. Pangatlo, bakuran. Walisin ang mga tuyong dahon. Tanggalin ang mga kalat at alagaan ang mga halaman.
Kaugnay na paksa bilang 2, mga paraan upang mapanatiling malinis at maayos ang tahanan. 3 araw. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng ilan sa mga gawain upang mapanatiling malinis at maayos ang isang tahanan. Isulat sa katabing patlang kung anong gawain ang ipinapakita dito. Unang larawan. Sagot, paghuhugas ng mga pinggan o pinagkainan. Pangalawang larawan. Sagot, pagpupunas. Pangatlong larawan. Sagot, paglalampaso. Pang-4 na larawan. Sagot, pagtitiklop ng mga damit. Mga katanungan. Una, gaano mo kadalas ginagawa ang mga nasa larawan? Sagot, ginagawa ko ang mga ito araw-araw o tuwing may pagkakataon. Halimbawa, naghuhugas ako ng pinggan pagkatapos kumain. Nagpupunas ng mesa at mga damit kapag marumi. Naglalampaso tuwing hapon at nagtitiklop ng mga damit tuwing matapos maglaba. Pangalawa, ginagawa mo ba ito ng tama at maayos? Bakit? Sagot, oo, ginagawa ko ito ng tama at maayos dahil gusto kong makatulong sa aking pamilya at mapanatiling malinis at maayos ang aming tahanan. Alam kong kapag maayos ang gawa, mas maganda ang resulta at mas magiging komportable kami sa loob ng bahay. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, mayroon na ba kayong takdang gawain sa tahanan upang mapanatiling malinis at maayos ito? Ano-ano ang mga gawain na nakaatang sa iyo at sa iba pang kasapi ng iyong pamilya? Isulat ito sa ibaba at pagkatapos ay tayain kung gaano kadalas itong nagagawa at natatapos. Tingnan natin ang talaan na ating gagawin. Unang kolum, kasapi ng pamilya. Pangalawang kolum, tungkulin. Pangatlong kolum, gaano kadalas itong nagagawa. Ito ay nahahati sa 3. Palaging nagagawa, minsan lamang o hindi nagagawa. Halimbawang sagot. Nanay, pagluluto ng pagkain at paglilinis ng kusina. Tatay, pag-aayos ng bakuran at pagtatapon ng basura. Ate o kuya, pagtutupi ng mga damit at pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid. At bunso, pag-ayos ng sariling higaan at laruan. Mga katanungan. Una, ano ang iyong natuklasan sa pagsasagawa ng gawain? Sagot, natuklasan ko na ang kalinisan at kaayusan sa tahanan ay hindi lamang nakasalalay sa isang tao, kundi kailangan ng pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng pamilya. Kapag may nakatakdang gawain ng bawat isa, mas nagiging madali at magaan ang paglilinis. Pangalawa, paano mo mapananatili o lalong mahihikayat ang iyong pamilya na magkaisa sa paglilinis at pag-aayos ng tahanan? Sagot, mapapanatili at mahihikayat ko ang aking pamilya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, pagbibigay ng paalala sa tamang oras at pagpapakita ng magandang halimbawa. Kapag nakita nila na masaya at masipag akong gumagawa ng aking tungkulin, mas mahihikayat silang tumulong at maging responsable rin sa kanilang gawain. Ayon kay Marie Kondo, isang Hapones na dalubhasa at konsultant,
Sa pag-oorganisa ng mga kagamitan sa tahanan, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod sa paglilinis at pag-aayos ng tahanan. Simula ng pag-aayos sa pamamagitan ng pagtatapon o pag-alis sa mga kagamitan na hindi na kailangan. Piliin lamang ang mga kagamitan at bagay na mayroong pakinabang at ilagay ito sa angkop na lagayan ng maayos. Iwasan ang pagtatabi ng mga bagay na sira na at hindi na kailanman maisa sa ayos. O kaya naman, iyong sa palagay ay hindi na magagamit pa sa susunod na mga pagkakataon. Ang mga maayos pa na kagamitan na hindi mo na kailangan ay maaari mo pang ibahagi sa ibang nangangailangan nito, sa tulong at gabay ng iyong mga magulang. Maaari mo itong magawa upang maghatid din ng saya sa ibang tao. Sa pagsasagawa nito, mas magkakaroon ng kaginhawaan ang mga lugar na dating pinaglalagyan ng mga gamit na naitapon at naipamigay ay magagamit sa ibang mahalagang layunin. Magsaayos ng mga kagamitan ayon sa kanilang klase o klasipikasyon, hindi lugar. Ang pagsasaayos ng kagamitan ay maaaring hindi matapos agad sa isang araw. Upang maging madali at maayos ang gawain, pumili ng isa munang klase ng kagamitan na pagtutuunan mo ng pansin sa takdang oras at araw. Halimbawa, sa unang araw ay mga libro, sa ikalawang araw ay mga gamit, ikatlong araw ay mga laruan at iba pa. Ang pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan ay dapat mo nang simulan upang maging maayos rin ang iyong buhay. Kung hindi man maayos sa kagamitan ng ilan mong kasama sa tahanan, ipagpatuloy pa rin ang iyong mabuting nasimula na gawain. Pagdaan ng panahon, makikita rin nila ang magandang dulot nito at unti-unti ay mahikayat mo silang maging malinis at maayos rin sa lahat ng pagkakataon. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, gumawa ng plano ng paglilinis at pag-aayos ng tahanan na kayang gawin sa loob ng isang araw. Maaari mo itong gawin kasama ang iyong kapamilya. Tanungin ang bawat kasapi kung paano ito makakatulong upang mas maging madali ang gawain. Gamitin ang talaan sa ibaba. Narito ang talaan na inyong sasagutan. Isulat kung anong araw kayo maglilinis. Unang kolum, miyembro ng pamilya. Pangalawang kolum, gawain at klase o uri ng kagamitan na lilinisin o aayusin. At pangatlong kolum, lugar sa tahanan. Halimbawang sagot. Panganay na kapatid, paglilinis at pag-aayos ng higaan. Lugar, kwarto o silid tulugan. Halimbawang sagot. Ako, pagwawalis at pagpupunas ng mesa, pag-aayos ng mga gamit. Lugar, sala. Nanay, pagluluto, paghuhugas ng pinggan, pag-aayos ng mga plato at kubyertos. Lugar, kusina. Tatay, pagwawalis ng bakuran, pagtatapon ng basura, pag-aayos ng halaman. Lugar, bakuran. Ate o kuya, paglilinis at pag-aayos ng kama, pagtitiklop ng damit, pagbubura ng alikabok. Lugar, silid tulugan. At bunso, pag-aayos ng laruan at gamit sa pag-aaral. Lugar, sala. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Sa kabuuan, ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat nakaisa sa pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan. Marapat na ito ay gawin sapagkat makakatulong ito upang mapanatiling malusog, ligtas at may maayos na ugnayan ang bawat isa.
Bilang isang bata, mahalagang matutunan ang mga paraan ng paglilinis at pag-aayos ng tahanan upang sa paglaki ay mapanatili ang mabuting gawin na ito. Pagninilay sa pagkatuto, panuto, bumuo ng mahalagang kaisipan na natutunan mo sa aralin gamit ang mga salita sa ibaba. Ipahayag ang natutunan sa pamamagitan ng pagbuo ng 1 hanggang 2 pangungusap. Narito ang mga salita na ating gagamitin: tahanan, pamilya, kagamitan, malinis, at maayos. Halimbawang pangungusap na nabuo. Ang isang tahanan ay nagiging masaya kapag ang pamilya ay nagtutulungan sa pag-aayos ng kagamitan upang mapanatiling malinis at maayos ang paligid. Pagsusulit. A. Panuto. Basahin at suriin ang mga pahayag. Isulat ang T sa patlang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Number 1. Ang tahanan ay nagsisilbing pahingahan at lugar para sa iba pang gawain ng pamilya. Sagot, T. Tama. Number 2. Masasabing malinis ang isang tahanan kung ang bawat kagamitan dito ay matatagpuan sa angkop nitong lagayan. Sagot, M. Mali. Number 3. Masasabing maayos ang isang tahanan kung ito ay ligtas sa mga mapanganib na mikrobyo na nakapagdulot ng sakit. Sagot, T. Tama. Number 4. Naiiwasan ang mental stress kung malinis at maayos ang tahanan. Sagot, T. Tama. Number 5. Nakatutulong sa ugnayan ng pamilya ang pagpapanatiling malinis at maayos ng tahanan. Sagot, T. Tama. B. Panuto. Sagutin ang tanong. Paano makatutulong ang pagtatapon o pag-aalis ng ilang kagamitan sa tahanan sa pagpapanatiling malinis at maayos nito? Maaaring sagot, higit na magkakaroon ng kaginhawaan at maaliwalas na lugar kung aalisin ang mga kagamitan sa tahanan, lalo na kung hindi naman ito kinakailangan. Ang espasyo na dating pinaglalagyan din ng mga gamit na naitapon at naipamigay ay magagamit sa ibang mahalagang layunin. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Panuto. Isagawa ang planong paglilinis at pag-aayos ng inyong tahanan. Pagkatapos ng itinakdang araw, tayahin kung nagawa ito o hindi. Narito ang talaan na inyong sasagutan. Magpatulong kay nanay, kay tatay, kay ate at kay kuya. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!